Sa 1:00 ng madaling araw, bumagsak ang anak kong babae sa pintuan ng bahay namin. May pasa ang mga mata niya at napunit ang mga labi. Habang umiiyak, inamin niya. Pinabugbog ako ng asawa ko dahil sa kanyang kerida. Pinigilan ko ang aking luha. Tinulungan ko siyang makapasok sa bahay at nang walang imik, sinuot ko ang aking unipormeng pulis. Handa na, inilagay ko ang mga bala. Pagkatapos ay tinawagan ko ang numero ng abogado ko. Simulan na ang plano ngayon. Natutuwa akong nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, mag-like ka, mag-subscribe sa channel at sabihin mo sa comments kung saan mo pinapanood ang kwento ng aking paghihigante. Gusto kong malaman kung gaano nakalayo ang narating nito. Kakapatay ko lang ng TV at bumagsak ako sa sopa, kalahating nakapikit ang mga mata pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na turno. Ang pagiging pulis sa bayang ito ay hindi palaging usapin ng buhay at kamatayan. Pero noong araw na iyon, kinailangan kong pigilin ang isang away sa bar sa downtown at pagkatapos ay isulat ang ulat hanggang sa madaling araw. Pakiramdam ko ay mabigat ang katawan ko. Gusto ko lang matulog ng mahimbing. Sa labas sa kalye, ang pag-amingo ng mga aso ay halo sa ugong ng mga motorsiklo ng mga batang kapitbahay na nagmamadaling dumaraan. 1:00 na ng madaling araw pero ayaw matulog ng kapitbahayan. Inakala kong nasa kanto lang ang mga lalaki, naninigarilyo at umiinom ng ilang beer tulad ng tuwing gabi sa isip ko. Pikit ko ang mga mata, sinusubukang balewalain ang mga ingay para makapahinga ang isip ko. Biglang may mabilis na pagtuktok sa pinto na napakalakas kaya nagulat ako. Lumakas ang tibok ng puso ko at agad na nag-alab ang kutob ko bilang pulis. Sino kaya ang kumatok ng ganyan sa ganitong oras? Mabilis akong lumakad papunta sa pinto, mahigpit na hinawakan ang isang upuan bilang paghahanda. Sino yan? Tanong ko, nanginginig ang boses ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman kong may masamang nangyayari. Walang sumagot, may ilang mahihinang katok pa na sinundan ng isang boses na nauutol at nanginginig. Ma, buksan mo, pakiusap, halos hindi ako makagalaw. Si Sarah iyon, ang anak kong babae. Nagmadali akong magbukas ng pinto, nanlilisod ang dibdib ko. Nang mabuksan ko ito, bumagsak si Sarah sa mga braso ko, nanginginig na parang sugatang hayop. Mahigpit ko siyang niyakap, ramdam ko ang maluwang niyang katawan na para bang wala na siyang kahit kaunting lakas. Sarah, anong nangyari sa'yo, anak? Tanong ko, nang bumaba ang boses ko. Tinamaan ng dilaw na ilaw sa beranda ang kanyang muka at nanlamig ako sa nakita ko. Hati ang labi niya at may tuyong dugo sa gilid. Ang kaliwang mata niya, na kulay lila at namamaga, ay halos hindi na makapikit. Nakakapit siya sa kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay na parabang sinusubukang itago ang isang kirot. Ang asawa ko, pinukpok niya ako dahil sa kerida niya, bulong ni Sarah nang hihikbi ang boses bago pumutok sa nakakabagbag damdaming pag-iyak. Napakulo ng dugo ko, pero sabay na nabasag ang puso ko. Ang anak kong babae, ang inaruga ko at minahal higit pa sa sarili kong buhay, ay nasa harap ko, wasak. Tinulungan ko siyang makapasok. Hiniga ko siya sa sopa at tumakbo ako sa kusina para kumuha ng basang tela at ng first aid kit. "Huwag kang gagalaw, anak. Hayaan mo akong tingnan," sabi ko. Pinipilit kong manatiling kalmado kahit sa loob ako ay wasak na. Maingat kong nilinis ang dugo sa labi niya, pero patuloy itong dumadaloy ng pula at sariwa na parabang hinihiwa ang sarili kong puso. Malalim ang sugat, hindi lang ito simpleng sugat sa balat. Parang may mas malalim itong pinsala. Patuloy na hinahawakan ni Sarah ang tiyan niya, nanginginig ang payat niyang mga kamay. Maingat kong inalis ang mga kamay niya. Itinaas ko ang blusa niya at Diyos ko, muntik nang mahulog sa akin ang basang tela. Isang malaking pasa, itim at ubi ang bumalot sa kanyang tiyan na parabang hindi lang minsan, kundi maraming beses siyang malupit na pinukpok. Parang hindi ako makahinga na parabang ako mismo ang tinamaan ng mga suntok. "Sarah, sinong gumawa nito sa'yo? Si Robert to, hindi ba?" Tanong ko, nanginginig ang boses ko sa galit at sakit. Hindi sumagot si Sarah.
Umiyak na lang siya at ang kanyang hagulgol ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Hindi na ako nagdalawang isip, kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero ng emergency room ng bayan na kabisado ko na. Dr. Figueroa, maghanda na po kayo, dadalhin ko na ang anak kong babae, sabi ko habang nagmamadali. Nasa talyer ang kotse ko para ipaayos ang preno kaya tumawag ako ng taxi. Habang naghihintay kami, umupo ako sa tabi ni Sarah. Binalot ko siya ng kumot para hindi siya ginawin. Ang cellphone niya na naiwan sa mesa ay hindi tumitigil sa paglitaw ng ilaw. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang 7 missed calls mula kay Robert at ilang mensahe na lumabas sa lock screen. Buksan mo ang bibig mo kung gusto mong mawala ang lahat. Naramdaman kong tumakbo ang dugo sa aking ulo. Inabot ko ang telepono. Gusto kong makita pa para malaman kung ano pa ang ginawa niya sa kanya. Pero si Sarah, kahit mahina, ay inagaw iyon sa akin ng mabigla. Nanay, huwag kang tumingin. Wala to. Tinitigan niya ako ng puno ng takot ang mga mata na para bang ang simpleng paghipo sa teleponong iyon ay magpapabagsak sa lahat ng bagay. Hindi ko na siya pinilit. Pinisil ko lang ang kamay niya para pakalmahin siya. Nandito ako anak, walang mangyayari sa'yo. Pero sa loob-loob ko, alam kong lumabis na ito. Nang dumating ang taxi, tinulungan kong makasakay si Sarah, sinuportahan ko siya ng isang braso habang magulong hinahawak ang bag sa kabila. Papunta sa ospital, nakayuko si Sarah sa ibabaw ng ulo niya, nakasandal sa balikat ko, paulit-ulit niyang sinasabi, "Patawarin mo ako, ma. Ayaw kitang istorbo sa ganitong oras, pero hindi ko na talaga matiis. Kailangan kong tumakbo rito." Bawat salitang sinabi niya ay parang tusok sa puso ko. Ako ang kanyang ina. Nangako akong poprotektahan siya habang buhay at ngayon ay kailangan niyang hanapin ako sa kalagitnaan ng gabi, wasak dahil sa lalaking minsan kong pinagtiwalaan. Huminto ang taxi sa harap ng ospital kung saan ang malamig na puting ilaw ng neon sign ay nagliwanag sa mga salitang emergency room. Tinulungan ko si Sarah na bumaba, ang aking anak na halos hindi na makatayo. Nanginginig pa rin ang katawan niya at nakahawak siya sa tiyan niya na para bang hinahatak ang huling lakas niya. Piniga ko ang kamay niya habang sinisikap kong itago kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko. Nandito ako. Huwag kang matakot. Bulong ko kahit ako'y natatakot din. Si Dr. Leticia Figueroa na naka-duty ay nakahintay na sa amin sa pintuan. Tiningnan niya si Sarah, tapos ako na may malungkot na ekspresyon, ngunit wala siyang sinabi. Nagsignal na lang siya sa isang nurse na dalhin ang anak ko sa silid pagsusuri. Sumunod ako, pakiramdam ko ay mabigat ang mga paa ko na parang tingga. Nang hubarin ng nurse ang manipis na jacket ni Sarah, muntik na akong hindi makahinga. Bukod sa mga pasa sa mukha niya, ang mga balikat at pulso niya ay puno ng mga marka ng kalupitan. Mga lilang at mapupulang pasa na parang tahimik na paratang. Nakatayo ako roon na hindi gumagalaw, hinahawakan ang gilid ng mesa habang pinipigilan ang galit na sumisiklab sa loob ko. "Anong ginawa ng salbaheng yan sa'yo?" Ang nasa isip ko, pero hindi ko nangahas na sabihin ito ng malakas dahil baka umiyak na naman si Sarah. Maingat na tinala ni Dr. Figueroa ang bawat sugat, seryoso ang kanyang mukha. Kailangan natin siyang i-x-ray para makita kung may nabasag siyang tadyang. Sabi niya, malalim pero matatag ang boses. Tumango ako nang hindi nagsalita, pinagmamasdan ko lang si Sarah na nakahiga roon, nakapikit ang mga mata na para bang sinusubukang takasan ang katotohanan. Habang hinihintay ko ang resulta, bumaba ako sa reception para pirmahan ang mga papeles ng kanyang paggamot at magbayad ng deposito. Hindi tumitigil sa pag-vibrate ang cellphone ko. Lumabas sa screen ang isang hindi kilalang numero. Agad ko itong nakilala. Kung may tumatawag sa oras na ito, kasunod lang ng pagdating ni Sarah sa bahay ko, si Robert lang iyon. Umakbo ang galit sa akin at pinutol ko ang tawag nang hindi man lang sumasagot. Hindi niya karapat-dapat na kausapin ako, lalo na matapos sa ginawa niya. Nang bumalik ako sa silid, nakatulog ng mahimbing si Sarah, marahil dahil sa pagod. Hinila ko pataas ang kumot sa aking mga kamay na nanginginig pa rin. Nang makita ko ang mukha niya, naalala ko si Sarah noon, ang masiglang batang babae na dati sumusunod-sunod sa akin sa bakuran, sumisigaw, "Ma, tingnan mo ako!"
Ngayon, nawala na ang ngiting iyon, napalitan ng mga sugat at takot. Umupo ako sa tabi ng kama, pinanonood siyang natutulog, na parang nabasag-basag ang puso ko. Ako ang kanyang ina. Nangako akong poprotektahan siya, pero pinabayaan kong mahulog siya sa kamay ng isang lalaking katulad ni Robert. Sinisi ko ang sarili ko, pero kasabay nito, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang sumiklab sa loob ko. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy sa pagdurusa ang anak ko. Hindi na muling mangyayari. Pagkatapos nilang lagyan siya ng IV at bumuti na ang lagay niya, dinala ko si Sarah sa bahay. Naghanda ako ng baso ng mainit na gatas para sa kanya, iniwan ko ito sa tabi ng kama niya, at dahan-dahan kong sinara ang pinto, tiniyak kong natutulog siya. Halos madaling araw na. May mahinang liwanag na sumisilay sa bintana. Lumabas ako sa beranda para maglinis-linis, at nakita ko si Miss Camila, ang kapitbahay, sa kabila ng kalsada na winawalis ang bakuran niya. Nang makita niya ako, dali-dali siyang lumapit. Nagmadali siyang magsalita. "May nangyari ba sa bahay ninyo kagabi, Elizabeth?" May narinig akong katok sa pinto at may umiiyak. Bumuntong hininga ako at maikli kong ikinuwento sa kanya na binugbog ni Sarah ng asawa niya, na pinalaya siya nito sa bahay at kinailangan niyang magtago rito sa kalagitnaan ng gabi. Nangilid ang mga mata ni Miss Camila. Paano niya nagagawang tratuhin ang misis niya ng ganoon? Walang hiya ang lalaking iyon. Tumango ako at wala nang ibang sinabi. Pero naramdaman kong may kakampi ako. Bigla kong naalala na may kamera si Miss Camila sa pintuan niya. "Hoy Miss Camila, nakarecord ba ang kamera niyo kagabi?" Tanong ko. Agad siyang tumango, binuksan ang app sa telepono niya at ipinakita sa akin ang video. Nirecord ko sa telepono ko ang eksena ni Sarah sa pintuan ko, na kumakatok ng desperado, at ang mahihinang sigaw niya ay umuugong sa gabi. Ang pagtingin sa imaheng iyon ay muling nagpahirap sa puso ko, pero sabay nito, alam kong ito ay magiging isang mahalagang ebidensya. Hinawakan ko ang kamay ni Miss Camila at pinasalamatan ko siya ng taimtim. Hinaplos lang niya ang kamay ko at matatag niyang sinabi, "Huwag mong kalimutang ipaglaban ang katarungan para sa dalagang iyon, tiwala akong kaya mo." Pumasok ako sa silid-tulugan ko, binuksan ang aparador at tiningnan ang aking unipormeng pulis na nakasabit ng maayos. Ang asul na kamiseta, ang khaki na pantalon, ang sinturon at ang holster ng baril. Tila naghihintay ang lahat para sa akin. Kinuha ko ang bawat isa, hinaplos ko ang magaspang na tela sa ilalim ng aking mga daliri. Sa katahimikan, nagbihis ako, binutones ko ang bawat butones, inayos ko ang sinturon. Bawat galaw ay parang panunumpa. Hindi lang ako ina ni Sarah, isa rin akong pulis, at gagamitin ko ang lahat ng aking makakaya para protektahan siya. Nang matapos ako, kinuha ko ang telepono at tinawagan si James Ellison, ang abogado ng pamilya. Antok ang boses niya sa kabilang linya. "Hello? Maikli lang ako. James, simulan mo na ang plano ngayon din." Tumahimik siya sandali at saka nagtanong, "Elizabeth, sigurado ka ba?" Sumagot ako ng walang pag-aatubili. "Lubos, maghanda ka." Binaba ko ang telepono at pumunta sa sala. Kinuha ko ang digital camera ko mula sa isang drawer. Lumapit ako sa kama kung saan natutulog si Sarah. Maingat kong tinanggal ang kumot at sinimulan kong kuhanan ng litrato ang bawat isa sa kanyang mga sugat. Ang pumutok na labi, ang pasa sa mata, ang pasa sa kanyang tiyan. Sa tuwing kumikislap ang flash, pakiramdam ko ay hindi ko lang dinidokumento ang mga pisikal na sugat, kundi pati na rin ang malalim na pinsala sa kanyang kaluluwa. Nang matapos ako, umupo ako sa mesa sa kusina at inilatag ang lahat ng mga papeles at ang USB drive na may video mula sa bahay ni Miss Camila. Ikinuon ko ang drive sa laptop ko at maingat kong in-backup ang lahat. Nakaupo roon habang pinagmamasdan kong lumiliwanag ang screen. Alam kong mula sa sandaling iyon, wala nang pagbabalik. Pumasok ako sa isang digmaan hindi lang para kay Sarah, kundi para sa katarungang ipinangako kong ipagtanggol. Nang matapos kong i-back up ang video mula sa camera ni Miss Camila, 8:00 na ng umaga. Natutulog pa rin ng mahimbing si Sarah sa kama, namamaga ang mukha at tuyot at bitak-bitak ang mga labi, na para bang hindi niya maiiwasan ang sakit kahit sa kanyang mga panaginip.
Tahimik akong pumasok sa kusina at naghanda ng isang mangkok ng sabaw ng manok. Puno ng amoy ng sibuyas at mga halamang gamot ang paligid. Dinala ko ang tray sa kanyang kama at banayad kong ginising siya. Binuksan niya ang kanyang mga mata, pagod ang tingin, at nagulat nang makita akong nakasuot ng unipormeng pulis. "Mama!" bulong niya, saka umiling, "Hindi ako nagugutom." Umupo ako sa tabi niya, sinisikap gawing kasing banayad ng maaari ang boses ko. Para maging matatag at magpatuloy, kailangan mong kumain. Tumingin sa akin si Sarah, namumula ang mga mata, at ayaw man ay kinuha ang kutsara, nahirapan siyang lumunok. Ang makita siyang ganito ay sumikip ang dibdib ko. Ilang taon lang ang nakalipas, si Sarah ay isang masiglang dalaga, palaging nakangiti, pinupuno ang bahay ng kagalakan. Ngayon narito siya. Wasak, anino na lamang ng dati niyang sarili. Nagpasya akong ibalik siya sa ospital para sa isa pang pagsusuri. Nag-aalala ako sa pasa sa tiyan niya. Tinanggap kami ni Dr. Leticia Figueroa sa emergency room, seryoso ang mukha niya, ngunit hindi gaanong nagsalita. Nag-utos siya ng CT scan para masiguro na walang panloob na pagdurugo. Habang hinihintay namin ang resulta, naupo ako sa waiting room, inilabas ang laptop ko at ikinabit ang USB drive. Lumabas ang video sa screen. Bandang 1:02 ng madaling araw, si Sarah ay nasa pintuan ko, kumakatok ng desperado, at ang mga pigil niyang hagulgol ay umaalingaw-ngaw sa mikropono. Ang makita ang eksenang iyon ay muling nagpahapdi sa puso ko na para bang muling dinaranas ko ang gabing iyon. Kinopya ko ang video sa isang external hard drive, pinatungan ko ito ng password, at inasikaso ko ang bawat detalye. Alam kong ang ginagawa ko ay hindi lang para protektahan si Sarah, kundi para magtayo ng pader ng ebidensya laban kay Robert. Biglang tumunog ang cellphone ni Sarah. Nakasulat sa screen, "Robert Mendez." Parang tumigil ang puso ko. Kinuha ko agad ang telepono bago pa makareact si Sarah at pinatay ko ito kaagad. Natakot na tumingin sa akin si Sarah. "Ma, kapag nalaman niyang nagsalita ako, hindi niya ako titigilan." Nanlalamig ang boses niya na para bang ang simpleng pagbanggit ng pangalan niya ay naghulog sa kanya sa kadiliman. Mahigpit kong pinisil ang kamay niya, sinusubukang pakalmahin siya. "Nandito ako, mahal, walang mangyayari sa'yo." Pero tumigil na ako sa pagsasalita. Tahimik lang akong tumingin sa orasan. Halos 10:00 na ng umaga. Inalis ko ang SIM card sa telepono ni Sarah at pinalitan ko ng isa pang nakahanda ko na. Ayokong mahahanap niya si Sarah. Ayaw kong mabigyan siya ng pagkakataong muli siyang bantanan. Lumabas ang resulta ng CT scan makalipas ang ilang minuto na nagpapatunay na si Sarah ay may ilang malulubhang pasa sa malambot na laman, ngunit sa kabutihang palad ay walang panloob na pagdurugo. Huminga ako ng malalim, ngunit panandalian lamang ang ginhawa. Maghihilom ang mga sugat sa katawan ni Sarah, ngunit alam kong kakailanganin ng mas mahabang panahon ang mga sugat sa kanyang kaluluwa. Dinala ko siya sa bahay at tinawagan ko si James Ellison, ang abogado. Diretsahan kong sinabi sa kanya, nasa akin ang mga medical records at ang video mula sa kamera ng kapitbahay. Nag-schedule siya ng pagpupulong sa opisina niya sa hapon para tipunin ang mga ebidensya. Samantala, dumalaw si Miss Camila na may dalang palayok ng mainit-init pang sabaw ng manok. "Ito ay para makabawi si Sarah sa kanyang lakas," sabi niya sa malambing niyang tinig. "Kung kailangan mo ng saksi, asahan mo ako." Tiningnan ko siya. Naramdaman ko ang kanyang taos-pusong suporta at bahagyang tumibay ang loob ko. Noong hapon, sinubukan ni Sarah na magpahinga pero nagigising siyang natataranta dahil sa mga bangungot. Umupo ako sa tabi niya, sinusubukang pakalmahin siya pero siya ay puro kaluskos na may takot. Itinulak ako ni Robert at ni Denise. Nasa isang sulok siya, tinatawanan ako. Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay sumirit ang dugo sa ulo ko. "Sino si Denise?" Tanong ko, nanginginig ang boses ko sa galit. Sinabi sa akin ni Sarah nang mahina ang boses na si Denise ay kalaguyo ni Robert na dumalaw na siya sa bahay nila ng ilang beses nang walang hiya, nagpapabida at ginaganyak si Robert na ilabas ang sama ng loob niya rito. Ang kwento niya ay parang kutsilyo sa puso ko.
Kumain ako sa iisang mesa kasama si Robert. Akala ko mabuting tao siya, naaalagaan ang anak kong babae, at ngayon lumalabas na hindi lang niya siya niloloko, kundi pinapahintulutan pa ang ibang babae na mang-insulto sa kanya sa mismong bahay nila. Habang nakaupo sa tabi ng kama, inilabas ko ang cellphone ko at kumuha ng malalapit na litrato ng mga pasa sa pulso ni Sarah, kasama ang relo para maipakita ang eksaktong oras. Sa bawat kuha kong larawan, pakiramdam ko ay hindi lang mga pisikal na sugat ang idinidokumento ko, kundi pati ang sakit na dinadala ng anak kong babae. Alam kong magiging ebidensya ang mga larawang ito, pero paalala rin sila ng dapat kong gawin para protektahan siya. Sa hapon, dinala ko si Sarah sa opisina ni James dala ang isang portfolio na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nakalap ko. Binuksan niya ito at inilatag ang lahat sa mesa. Ang mga litrato ng mga sugat, ang ulat medical at ang video sa USB. Tumango si James, matatag ang boses, medyo matibay na ito. Ngayon kailangan na lang nating patunayan ang pampublikong pakikiapid at wala na siyang mapagtakbuhan. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng bag ko. Alam ko na ang susunod kong hakbang. Hindi na ako basta-bastang nagdadalamhating ina. Pulis ako at gagamitin ko ang lahat ng meron ako para maparusahan si Robert. Nang gabing iyon, hindi ko dinala si Sarah sa bahay ko. Ayokong mapunta siya sa lugar na maaaring hanapin siya ni Robert. Sa halip, iniwan ko siya sa bahay ni Miss Camila, ang pinagkakatiwalaan kong kapitbahay. Binuksan niya ang kanyang bahay para manatili si Sarah doon magdamag at nangakong babantayan siyang mabuti. Nag-isa akong umuwi, mabigat ang dibdib. Hinubad ko ang unipormeng pulis at nagsuot ng lumang diyaket at maong, sinisikap na magmukhang karaniwang tao at hindi isang opisyal na naghahanap ng ebidensya. Kinuha ko ang digital camera mula sa drawer, tiningnan ang baterya at memory card at sumakay sa lumang kotse ko. Bawat pag-ikot ng gulong ay paalala sa akin na papasok ako sa isang digmaan hindi lang para kay Sarah, kundi para sa katarungang ipinangako kong ipagtanggol. Ipinarada ko ang kotse sa isang madilim na eskinita malapit sa bar na Arches, ang lugar na sinabi ni Sarah na madalas puntahan ni Robert. Ang neon na ilaw mula roon ang nagliwanag sa bahagi ng kalsada. Naupo ako sa kotse, nakayuko, hawak ang kamera, naghihintay. Mga bandang 8:00 ng gabi, dumating ang pilak na truck ni Robert na sinisinag ng mga headlight ang eskinita. Tumibok ng mabilis ang puso ko pero nanatili akong kalmado at binuksan ko ang kamera. Handa na. Ilang minuto ang lumipas, may lumabas na babae mula sa kanto. Suot niya ang masikip na pulang bestida. Malalim ang kulay ng pinturang nasa kanyang labi at may hawak siyang sigarilyo. Naglakad siya ng may mapang-akit na kumpiyansa. Agad ko siyang nakilala. Si Denise Salgado pala, ang babaeng sinabi sa akin ni Sarah na kalaguyo ni Robert, ang babaeng nagpahirap sa anak kong babae. Pinatay ni Robert ang makina, bumaba, at binuksan ang pinto para kay Denise, at inakbayan niya ito ng pamilyar. Nang makita ko siya, parang kumulo ang dugo ko. Siya, ang kumain sa bahay ko, ang tinawag na biyenan sa akin, ay ngayon niyayakap ang ibang babae habang ang anak ko ay nasa kama na puno ng pasa. Kumuha ako ng sunod-sunod na litrato. Malinaw na naliwanagan ng neon na ilaw mula sa bar ang kanilang mga mukha. Bawat litrato ay parang tusok, ngunit isa ring piraso sa palaisipan na binubuo ko para ilantad siya. Sinundan ko sila ng malayo hanggang sa isang maliit na hotel na may kumikislap na pulang ilaw na karatula. Hindi ako lumapit, nanatili lang ako sa malayo at kumuha pa ng ilang litrato habang papasok sila sa lobby na magkahawak kamay. Pagkatapos, pumunta ako sa paradahan at kinunan ng litrato ang plaka ng truck ni Robert. Tiniyak kong makikita sa isang digital na orasan sa malapit ang oras. Bawat litrato ay parang bala at alam kong hawak ko na ang mag-iiwan sa kanya ng walang takas. Pag-uwi ko, binuksan ko ang laptop ko at inilipat lahat ng litrato sa isang espesyal na folder na may password. Tinawagan ko si James, ang abogado, na may determinasyong hindi ko maitago. Nasa akin ang mga litrato ng kanyang pagtataksil. Makikita mo ang mga mukha nila. Makikita mo ang plaka ng kotse. Tumugon si James ng may matigas na boses.
Napakahusay, Elizabeth. Ingatan mo sila. Huwag mong hayaang malaman niyang mayroon ka nito. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita at bahagyang naging kampante dahil alam kong isang hakbang na ako papalapit sa katarungan. Biglang gumalaw ang aking cellphone. Si Sarah ang tumatawag mula sa numero ni Miss Camila. Alanggana ang boses niya. Ma, kakausapin niya lang ang isang kaibigan ko para itanong kung nasaan ako. Nang sinabi niyang hindi niya alam, binalaan din niya iyon. Natatakot ako ng sobra. Nang marinig ko si Sarah, parang sumikip ang dibdib ko. Ang anak ko, kahit nakatakas na siya, ay patuloy pa ring tinatapakan ni Robert at tinatakot. Pinakalma ko siya. Manatili kang kalmado. Manatili ka sa bahay ni Miss Camila. Binabantayan ko siya. Pero sa loob-loob ko, alam kong kailangan kong kumilos nang mas mabilis bago pa siya makahanap ng paraan para saktan si Sarah muli. Agad kong kinontak si Commander Rosales, isang pinagkakatiwalaang kasamahan sa istasyon. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensyang nakalap ko, ang video mula kay Miss Camila, ang medikal na kasaysayan ni Sarah at ang mga litrato ng pagtataksil. Kailangan kong magpadala ka ng patrolya para bantayan ang kapitbahayan, lalo na ang bahay ni Miss Camila. Matigas ang boses kong sinabi. Tumango si Rosales ng walang pag-aalinlangan, ngunit hindi bago niya ako babalaan. Elizabeth, napakadelikado ng ginagawa mo, pero kung sapat ang ebidensya mo, sigurado akong mananalo ka. Pinasalamatan ko siya at binigyan ko siya ng kopya ng mga litrato ng pagtataksil kung sakaling may mangyari sa akin. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog kahit saglit. Umupo ako sa mesa sa kainan, inayos ko ang lahat ng datos sa mga file, ang ebidensya ng mga sugat, ang video mula sa kamera, at ang mga litrato ng pagtataksil. Bawat file ay parang paratang, isang hakbang pa para mailantad si Robert. Ngunit sa puso ko, hindi mawala ang kirot. Noong una, itinuring ko siyang anak. Naniwala akong poprotektahan niya si Sarah. At ngayon, hindi lang niya siya sinuway, naglakas pa siya ng loob na itaas ang kamay sa kanya at bantan siya para sa isa pang babae. Ang sakit na iyon na parang malalim na hiwa ay tumatagos sa akin sa tuwing naiisip ko ang mga pasa ni Sarah. Kinabukasan, dinala ko si Sarah kay Anas Quiroga, isang psychologist na inirekomenda ni James. Kailangan ni Sarah ng tulong para malampasan ang trauma ng mga araw ng pang-aabuso. Nanatili ako sa silid paghihintay, mabigat ang dibdib. Ang makita ang anak kong pumasok sa opisina nang mabagal na nakayuko ang balikat ay parang mabigat na bato sa dibdib ko. Ako, na inakala kong matatag na ina, isang matigas na pulis, ay hindi ko siya naprotektahan mula sa taong pinagkatiwalaan ko. Ang sakit na iyon, na parang malalim na hiwa, ay tumutusok sa akin sa tuwing naaalala ko ang pasapasang mukha ni Sarah. Habang nakaupo ako roon, umugong ang telepono ko. Si Romero Alcazar, ang pinuno ng pampublikong rehistro ng pag-aari, nakakilala ko mula sa ilang nakaraang pakikitungo, ang tumawag. Malalim at medyo nagmamadali ang kanyang boses. Giongas Arriaga, hindi matalino magsalita ng masyado sa telepono, pero kakita ko lang ng pangalan ninyo at ng anak ninyo sa isang talaan ng paglilipat ng lupa. May kakaiba, kung may oras kayo, dapat kayong dumaan. Namiiling ako, hindi maintindihan ang sinasabi niya. Hindi naman kami ni Sarah nag-ayos ng anumang papeles para sa paglilipat, pero dahil sa masamang kutob, agad akong tumayo. Sinabi ko kay Anais na babalik ako para kay Sarah mamaya. Pagdating ko sa pampublikong rehistro, pinahiwatig sa akin ni Romero na pumasok sa opisina niya. Binuksan niya ang isang file habang nakakunot ang noo. May kakaiba rito. Na-transfer ang lupang ito kay Denise Salgado noong nakaraang linggo, pero dahil hindi mo ako tinawagan para kumpirmahin, naisip kong kakaiba ito. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi pwede ang sigaw ko. Nauulanan ang boses ko. Hindi kailanman pumirma kami ni Sarah ng kahit ano. Umiling si Romero at iniabot sa akin ang file. Nandito ang mga pirma ninyo, pati na ang pangalan ninyo at ng mga anak ninyong babae at naisampa na ang transaksyon. Kinuha ko ang papel at nakita ko ang mga nanginginig na pirma na hindi naman kamukha ng sa amin. Agad kong tinanong, sino ang nagdala ng mga papel na ito?
Sumagot si Romero sa mababang boses. Sinabi ng empleyado na ikaw raw ang manugang mo, si Robert. Sinabi niyang pinakiusapan mo siyang asikasuhin ito dahil ikaw ay abala. Nang marinig ko iyon, parang umigting ang aking dugo. Hindi lang binugbog ni Robert si Sarah, hindi lang siya niloko, kundi naglakas loob pang pekihin ang aming mga pirma para nakawin ang lupa na pamana ng aking ama, ang pinangalagaan ng aking pamilya sa loob ng maraming taon. Sinubukan kong manatiling kalmado at hiningi ko kay Romero ang kopya ng file. Bumuntong hininga siya. Tiyak na may tumulong sa kanya rito sa mga papeles. Bago ako umalis, bumulong siya. Elizabeth, delikado ito. Mag-ingat ka at huwag mong hayaan na may makakaalam sa opisina na ako ang nagsabi sa'yo. Tumango ako, pinasalamatan ko siya at ipinangako kong hindi ko siya isusumbong. Pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay nakatayo ako sa matulis na karayom. Hindi lang marahas na tao si Robert, manipetador siya, handang gawin ang lahat para makamtan ang gusto niya. Noong hapon, pinuntahan ko si Sarah sa therapy niya. Mukhang pagod siya, pero hindi na panik ang tingin niya. Dinala ko siya ng direkta sa opisina ni Abogado James kasama ang kopya ng pekeng papeles. Maingat itong sinuri ni James, hinaplos-haplos ang mesa ng kanyang mga daliri at matatag na nagsabi, ito na ang huling pako sa kabaong. Ngayon mayroon na rin tayong ebidensya ng pandaraya, sapat na para hindi na siya makatakas. Si Sarah, na nakaupo sa tabi ko, ay nakinig ng tahimik, ngunit napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mama, naglakas loob siyang pekehin ang mga pirma para nakawin ang lupa ni Lolo, sabi niya nang nanginginig ang boses, sabay na may sakit at galit. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinisil ito, sinusubukang bigyan siya ng lakas. Ngunit nakikipaglaban din ako sa sarili kong sakit. Hindi lang basta pag-aari ang lupang iyon, isang alaala iyon. Pawis iyon ng aking ama, isang bagay na iningatan ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon at tinapakan ni Robert ang lahat ng iyon para sa kanyang ambisyon at pagtataksil. Noong gabing iyon, nakipagkita ako kay Commander Rosales at ibinigay ko sa kanya ang kopya ng pekeng mga papeles. Tumango siya ng seryoso, napakalakas ng iyong ebidensya. Ipinapangako ko sa iyo, hindi siya makakatakas. Pinasalamatan ko siya, pero may mabigat pa rin sa dibdib ko. Pag-uwi ko, ikinandado ko lahat ng dokumento sa maliit na safe sa silid ko. Halos hating gabi na ayon sa orasan, pero hindi ako antok. Naupo ako sa dilim, iniisip si Robert ang ginawa niya kay Sarah sa pamilya namin. Ang sakit na iyon, na parang dahan-dahang apoy, ay sumilab at nagtulak sa akin ng sabay. Alam kong dumating na ang oras para harapin siyang harapan. Wala nang ibang pagpipilian. Noong Sabado ng umaga, iniwan ko si Sarah sa bahay ni Miss Camila, ang pinakaligtas na lugar para sa kanya sa oras na iyon. May inilagay si Commander Rosales na bantay sa labas at alam kong protektado siya pero hindi ako mapayapa. Nagsuot ako ng pangsibilyan, isang lumang jacket at maong. Ngunit nagtago ako ng isang file sa aking bag na may mga ebidensyang maingat kong inihanda. Ang mga litrato ng sugat ni Sarah, ang video mula sa kamera ng kapitbahay, ang ulat ng ospital at ang kopya ng pekeng titulo ng lupa. Minaneho ko ang aking lumang kotse papunta sa pawn shop ni Robert, ang lugar kung saan niya isinasagawa ang kanyang mga negosyo at ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan sa bayan. Bawat pagliko ng gulong ay paalala sa akin na hindi ito simpleng biyahe, kundi isang hindi maiiwasang harapin. Bukas ang pawn shop. Sumalubong sa akin ang amoy ng langis ng makina at usok ng sigarilyo. Dalawa sa mga tauhan ni Robert ang nag-ayos ng mga gamit sa mga estante at sumulyap sa akin ng pabirong ng pasok ako. Ngumiti nang may pang-iinsulto ang isa sa kanila. Tingnan nyo, dumating na ang biyenan. Hindi ko sila pinansin at diretso akong naglakad papunta sa likurang opisina kung saan nakaupo si Robert, nagbibilang ng pera na may mga tumpok ng dolyar na nakasalansan sa isang mesa na yari sa kahoy. Tumingin siya pataas at ngumiti ng pilit. Anong kailangan mo, pulis na biyenan? Wala ka bang ginagawa para may oras kang bumisita sa manugang mo? Puno ng sarkasmo ang boses niya pero hindi ko siya pinansin. Hindi ako dumating para makipagtalo o makipagkwentuhan. Inilagay ko ang file sa mesa. Bawat pahina ay parang paratang.
Ang mga litrato ng pasa ni Sarah, ang video mula sa kamera ni Miss Camila na may mga iyak ng anak kong babae sa madaling araw, ang ulat ng ospital na naglalahad ng kanyang mga pinsala, at ang kopya ng pekeng mga papeles na naglakas loob niyang pirmahan para sa akin at kay Sarah. Tinitigan ni Robert ang mga ito. Nagbago ang mukha niya saglit, pero agad niyang nabawi ang kanyang kumpiyansa, itinago ito sa pamamagitan ng isang mapanlait na ngiti. At ano naman ang tungkol sa mga maliit na papel na ito? May mas magagaling akong abogado kaysa sayo. Tinitigan ko siya sa mata, malamig ang boses ko. Hindi ako rito dumating para makipagtalo sayo. Kung gusto mong malaman kung sino ang may tama, magkita-kita tayo sa korte. Tumalon siya sa tuwa, pigil ang boses na parabang nahawakan ko ang kanyang pagmamalaki. Sino ang magtatangka na hawakan ako? Sino ang haharap sa akin sa bayang ito? Hindi ako natinag. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mayabang na mga mata. Ako. Huwag mong isipin na natatakot sa iyo ang lahat. Yan. Sinubukan ng dalawang lalaki sa pintuan na lumapit, pero inilagay ko ang kamay ko sa bulsa ng aking jacket. Ipinakita ang aking police badge. Bigla silang tumigil sa paggalaw at umiwas ang kanilang mga tingin. Namula si Robert, mariing pinukpok ang mesa at halos sumigaw, "Hina ng anak mong babae. Karapat dapat siyang disiplinahin at huwag mong isipin na palagi kang maililigtas ng badge na iyan." Nang marinig ko iyon, parang kumulo ang dugo ko. Nangahas siyang sabihin na si Sarah, ang anak kong babae, na minahal ko ng higit pa sa buhay ko, ay karapat-dapat disiplinahin. Nangahas siyang bigyang katwiran ang mga pasa noong gabing kinailangang tumakas ni Sarah dahil sa sakit. Gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang saktan at hawakan sa leeg. Pero pinigilan ko ang sarili. Hindi ako sumagot. Tahimik kong kinuha ang file, inilagay sa bag ko at tumalikod para umalis. Bago ako lumabas, lumingon ako at matatag na nagsabi, "Para malinaw sa'yo, simula ngayon, nagbago na ang patakaran ng laro. Hindi ka ang magdidisiplina sa kahit sino. Ang batas ang magdidisiplina sa'yo." Biumaiti. Sumigaw si Robert sa likuran ko, "Kung lalabas ka ng pintuan na iyan, hindi ka nanay ng asawa ko at huwag kang magrereklamo kung magiging bastos ako." Tumigil ako, tiningnan ko siya ng huli ng walang bakas ng takot. "Sige, ituring mo ng simula ngayon, hindi ka na asawa ng anak kong babae." Lumabas ako sa kalsada kung saan pinupukaw ng hangin ang alikabok mula sa lupang daan. Sumakay ako sa kotse at agad kong tinawagan si James. Panahon na para magsampa ng kaso. Sumagot si James ng kalmado pero maingat ang boses. "Sige, maghanda ka. Susukatin kanya gamit ang lahat ng kaya niyang gawin." Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Ang puso ko ay malamig na parang bakal. Alam kong hindi magiging madali ang digmaang ito, pero handa na ako. Ilang araw matapos ang pag-aaway namin ni Robert sa pawn shop, kumalat ang mga tsismis sa kapitbahayan na parang apoy. Maaga pa sa umaga, pumunta ako sa palengke para bumili ng gulay. Sinisikap kong magkunwaring normal, pero narinig ko ang mga bulong-bulungan. May dalawang babae sa pwesto sa kanto na nagbubulungan. Na si Sarah siguro ay inimbento lang ang lahat. Sabi nila palagi raw siyang sumasagot sa asawa niya, kaya siya pinapalo. Lumakad ako sa tabi nila at tumahimik sila, pero sinundan pa rin ako ng tingin nila na para ako ang may gulong. Sa kapehan sa tabi, may matandang lalaki na umiinom ng kape at umiling. Ginagamit na raw ni Elizabeth ang badge niya para lokohin ang manugang niya. Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko'y may tumusok na kutsilyo sa dibdib ko. Ang mga taong bumabati sa akin tuwing umaga nang ngumingiti kay Sarah noong bata pa siya ay madaling naniwala sa mga kasinungalingan ni Robert. Ibinaba ko ang ulo at pinabilis ang aking paglakad, sinisikap na huwag nilang makita ang aking mga mata na napupuno ng luha. Sa tanghali, tinawag ako ni James sa kanyang opisina. Inilapag niya sa harap ko ang isang bunton ng mga papel, malungkot ang kanyang tinig. Kakakuha lang ni Robert si Hector Valdivia, isang abogado mula sa Mexico City. Naghain siya ng kontrademanda. Sinasabi niya na inimbento ni Sarah ang lahat para pangikilan siya at na inaabuso mo ang iyong kapangyarihan bilang pulis.
Kinuha ko ang demanda. Nakita ko ang pirma ni Valdivia na asul ang tinta, mukhang bagong-bago pa. Ang mga salita sa papel ay parang tuwirang paratang laban kina Sarah at sa akin na para kaming mga kontrabida, kami raw ang sinusubukang sirain ang buhay ni Robert. Si Sarah, na nakaupo sa tabi ko, ay nanlumang-lumang at nagsalita ng nanginginig ang boses. Ma, gusto niyang gawing sinungaling ako. Nang makita ko siya, nanigkit ang dibdib ko. Si Sarah, ang aking mahal na anak, ay kailangang tiisin hindi lamang ang mga pasas sa kanyang katawan kundi pati ang paninirang puri ng lalaking minsan niyang minahal. Hinigpitan ko ang kanyang kamay, sinusubukang bigyan siya ng lakas. Ngunit sa loob-loob ko, nararamdaman ko ang hindi mailarawang sakit. Akala ko'y makakasuporta sa amin ang bayang ito na kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ngunit ngayon, tila buong mundo na ang tumatalikod sa amin. Noong hapon, dinala ko si Sarah sa bahay ni Miss Camila. Habang dumaraan kami sa isang eskinita, nakita ko ang 2 tauhan ni Robert na nakatayo roon, naninigarilyo at nakatitig sa amin. Itinaas ng isa sa kanila ang baba at sarkastikong nagsabi, "Mag-ingat kayo, mas pinaniniwalaan ng mga tao rito si Robert kaysa sayo." Hindi ako sumagot. Hinigpitan ko lang ang kamay ni Sarah at dinala siya sa loob ng bahay. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga batong inihagis sa puso ko na nagparamdam sa akin ng higit na kalungkutan kaysa dati. Agad kong tinawagan si Rosales para ipaalam sa kanya ang banta. Nangako siyang palalakasin ang mga patrolya sa gabi, ngunit ang boses niya ay tila nag-aalala rin. "Elizabeth, mag-ingat ka. Ginagawa na niya ang lahat para baligtarin ang sitwasyon." Tumango ako at pinasalamatan siya, pero sa loob-loob ko, alam kong naglalakad ako sa napakadelikadong landas. Noong gabing iyon, pumunta ako sa tindahan sa kanto para bumili ng pagkain. Dinala ako ng may-ari, nakakilala ko ng maraming taon, sa isang sulok at bumulong, "Elizabeth, mag-ingat ka. Sabi ng lahat na inimbento mo lang ang lahat para makuha ang lupa mula sa manugang mo." Nang marinig ko iyon, nanindig ang balahibo ko. Ang mga taong dati kong kapitbahay na aking nakasama sa kwentuhan ay naniniwala na ngayon na isang mandadaya ako. Pinasalamatan ko siya, sinubukang ngumiti, ngunit nang umalis ako sa tindahan, pakiramdam ko'y bumabagsak ang mundo sa akin. Pagdating ko sa bahay, may nakita akong sobre na walang marka na isiniksik sa ilalim ng pinto, at sa loob nito ay isang sulat na gawa sa kamay na kulang sa pagkakasulat. "Tumahimik ka o mawawala ang anak mong babae." Kinuha ko ang papel. Nanlalamig ang mga kamay ko, ngunit hindi dahil sa takot. Galit na galit ako. Galit dahil nangahas si Robert na bantahan ang anak kong babae. Galit dahil napakadaling manipulahin ng mga tao sa paligid ko. Maingat kong inilagay ang sulat sa file ng ebidensya, alam kong isa na namang piraso ito para hubarin siya. Hating gabi, nagkaroon ako ng emergency na pagpupulong kay James sa opisina niya. Nakita niya ang nakakatakot na sulat at bahagyang tumango. Maganda. Habang mas marumi ang kanyang laro, mas lalo siyang magkakalito. Pero nasa panig niya ang opinyong publiko. Kailangan natin ng isang malakas na suntok para magbago ang takbo ng mga bagay. At ang tanging makakagawa noon ay si Denise. Nang marinig kong binanggit ni James si Denise, naramdaman kong sumiklab ang maliit na sulo ng pag-asa sa kadiliman. Si Denise, ang kerida ni Robert, ang maaaring susi para baligtarin ang sitwasyon. Ngunit kasabay nito, alam kong hindi magiging madali na mapasama siya sa panig natin. Nakatayo ako roon sa mahinang ilaw ng opisina, iniisip si Sarah, ang mga pasa sa katawan niya, ang mga kasinungalingang sumasakal sa amin. Ang sakit na iyon, na parang dahan-dahang apoy, ay sumilab at nagtulak sa akin ng sabay. Hindi ko papayagang manalo si Robert. Hindi ko papayagang itago ng kanyang mga kasinungalingan ang katotohanan. Kinabukasan ng matinding sagupaan sa pawn shop, nalaman kong madalas daw pupunta si Denise sa isang maliit na bar sa dulo ng Hidalgo Street. Alam kong ito na ang pagkakataon ko para baguhin ang takbo ng laro at baligtarin ang akala ni Robert na panalo na siya. Nagsuot ako ng manipis na jacket at sombrero, sinisikap na hindi mapansin. Pagsok ko sa lugar, malakas ang tugtog ng ranchera.
Nakabitin sa hangin ang usok ng sigarilyo at ang amoy ng serbesa at tequila ay halo-halo sa paligid. Pinili ko ang isang mesa sa madilim na sulok, umupo at nakatitig sa pinto. Ayaw kong makilala. Ayaw kong may makita sa mga tauhan ni Robert bago ko pa makausap si Denise. Mga 10:00 ng gabi, dumating siya. Suot ang maikli at masikip na bestida, pulang-pula ang labi at may hawak na cocktail sa kamay. Naglalakad siya ng may kumpiyansang tila pinilit. Tiningnan ko siya at naramdaman ko ang halo ng galit at awa. Siya ang babaeng nag-ambag sa pagdurusa ng anak ko, pero sa parehong oras, alam kong isa rin siyang piyon sa laro ni Robert. Huminga ako ng malalim, tumayo at umupo sa tapat niya. Taas kilay si Denise, ang boses niya ay depensibo. At sino ka naman? Hindi ako agad sumagot, inilagay ko na lang ang isang sobre sa mesa ng tahimik. Sa loob nito ay isang kopya ng pekeng papeles ng lupa na pinlano ni Robert kasama ang bank statement ni Denise na puno ng naipong utang at panganib ng foreclosure. Tinitigan ko siya sa mata at mariing sinabi, "Ako ang biyenan ni Robert. Kung mananatili ka sa panig niya, mahuhulog ka kasama niya. Pero kung makikipagtulungan ka, maililigtas mo ang sarili mo." Nagtawanan si Denise ng mapanuya, ngunit nawala agad ang ngiti nang buksan niya ang sobre at makita ang mga papeles. Namutla siya. Nanghina ang kanyang tingin nang makita niya ang pekeng pirma sa paglilipat at ang pulang numero ng kanyang mga utang. Nagpatuloy ako sa malamig ngunit matatag na tinig. Alam na ng commander ng pulisya ang lahat. Pag sinimulan na ang paglilitis, tatawagin ka para magpatotoo tungkol sa pandaraya at maaari ka pang makaharap sa mabigat na sentensya. Iyon ba ang gusto mo? Nanahimik si Denise ng matagal. Nanginig ang kamay na humahawak sa kanyang cocktail. Inubos niya ang inumin ng isang lagok na para bang nagpapalakas ng loob at saka nagsalita ng nanginginig ang boses. Ipinangako sa akin ni Robert na bibigyan niya ako ng bahagi ng lupa. Sinabi niyang magiging maayos ang lahat na akin ang lahat, pero ngayon naiintindihan ko na ginamit lang niya ako. Nang marinig ko siya, medyo naawa ako. Si Denise, kahit maling akala, ay isa pang biktima ng manipulasyon ni Robert. Pero hindi ko hinayaan na mag-usok ang aking damdamin. Tinitigan ko siya ng mabuti. Mayroon ka pang huling pagkakataon na makalabas kang malinis. Sabihin mo ang totoo sa paglilitis. Isa sa alang-alang ko iyon. Biglang bumukas ang pinto ng bar at pumasok ang 2 tauhan ni Robert. Nagtingin-tingin sila at napako ang tingin nila sa akin na nakaupo kasama si Denise. Lumapit sila na may masamang mukha. Hindi ako nag-atubili, inilabas ko ang badge ko bilang pulis mula sa aking bulsa at inilagay ito sa mesa. Gusto ninyong subukan? Sige. Ang mahinang ilaw sa lugar ay tumama sa badge at tumigil ang 2 lalaki sa dahan-dahang pag-urong papalapit sa pinto na puno pa rin ng puot ang kanilang mga mata. Si Denise ay humihingal ng mabigat, maputlang maputla, nakakapit sa gilid ng mesa. Tiningnan ko siya at sinabi sa seryoso pero matatag na tinig, "Kita mo hindi ka mapoprotektahan ni Robert, hihila ka lang niya pababa kasama niya." Ngumuya si Denise. Ang mga mata niya ay nag-aalangan sa pagitan ng takot at determinasyon. Sa wakas, tumango siya. "Sige, magtetestigo ako, pero kailangan mong ipangako na magiging ligtas ako. Hindi ako nangako ng marami, tumango na lang ako. Kung gagawin mo ang tama, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." Nako. Agad kong tinawagan si Rosales, sinabi ko sa kanya ang sitwasyon, at pinakiusapan kong kumuha siya ng isang ligtas na apartment sa labas ng lungsod para doon magtago si Denise. Paglabas ko ng bar, naglakad ako sa malamig at madilim na kalye at nanginginig ako sa hangin. Pero sa loob-loob ko, naramdaman ko ang malaking ginhawa. Alam kong nagbago na ang takbo ng laban. Kakatalo lang ni Robert ng kanyang pinakamahalagang pyesa. Noong umaga ng paglilitis, nagising ako ng 5:00 habang madilim pa ang langit. Pumunta ako sa kusina at naghanda ng malabnaw na sabaw ng manok. Ang banayad na bango ay tila gustong pakalmahin ang tensyong bumabalot sa bahay. Dinala ko ang tray sa kama kung saan natutulog pa si Sarah. Nang makita ko siya roon, ang mukha niya ay medyo namamaga pa at tuyot ang mga labi na nakit sa akin ang aking puso. Marahan ko siyang ginising, bumulong, "Kumain ka ng kaunti,
mahal, para magkaroon ka ng lakas. Binuksan ni Sarah ang kanyang mga mata, pagod ang tingin, ngunit tumango siya at dahan-dahang umupo. Tinulungan ko siyang magsuot ng mahabang bestidang kulay mapusyaw na asul at inilagay ko ang manipis na panyo sa kanyang leeg upang takpan ang pasa na kitang-kita pa. Inayos ko ang buhok niya at mahinahon kong sinabi, "Hindi mo na kailangang yumuko pa." Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Hinigpitan lang niya ang aking kamay na para bang iyon lang ang paraan para makaramdam siya ng kaligtasan. Sa labas ng bahay, hinihintay na kami ni Commander Rosales kasama ang isang patrol car. Binuhat niya ang ulo bilang pagbati. Seryoso ngunit magiliw ang kanyang tingin. "Nakahanda na ako ng escort, Elizabeth. Magiging maayos ang lahat ngayon," sabi niya. Pinasalamatan ko siya at nakaramdam ako ng kaunting ginhawa nang malaman kong hindi ako nag-iisa. Papunta sa hukuman, nakita ko ang mga tao sa bayan na nagtitipon sa plaza at nag-uusap ng mahinahon. Ang ilan ay nakatingin sa amin ng may kuryosidad, ang iba ay bahagyang tumango na para bang sumusuporta, ngunit mayroon ding mga umiling ng may kawalang tiwala. Ang mga chismis na ikinalat ni Robert ay nanatiling nakabitin sa hangin at alam kong ang laban ngayon ay hindi lang laban sa kanya, kundi para mabawi ang katotohanan. Pagdating ko sa pintuan ng hukuman, nakita ko si Robert. Nakatayo siya roon na nakasuot ng perpektong Amerikana, pulang-pula ang mukha at matalim ang tingin na parang kutsilyo. Sa tabi niya, ang abogado na si Valdivia ay tila kalmado, ngunit alam kong tensyado siya. Nandoon din si Denise, nakatayo ng malayo kay Robert, nakataas ang mga braso at malayo ang tingin. Nang makita ko siya, naalala ko ang gabi sa bar nang kumbinsihin ko siyang lumipat ng panig at naramdaman ko ang kislap ng pag-asa. Pero alam kong hindi magiging madali ang araw na ito. Hinigpitan ko ang kamay ni Sarah at dinala ko siya sa loob ng silid hukuman. Sa loob, puno ang lugar. Umuungol ang mga lumang bangkong kahoy habang umuupo ang mga tao. Nakita ko si Miss Camila sa huling hanay. Tumango siya sa akin nang may paghihikayat na para bang sinasabing palagi siyang nariyan para suportahan kami. Pumasok si Hukom Arturo Cervantes at tumayo ang buong silid. Mabigat ang pakiramdam ng hangin. Ang tanging tunog ay ang ugong ng bentilador sa kisame na parang tibok ng puso ng silid. Nagsimula si Abogado James. Malalim at kumpiyansa ang kanyang tinig. Inilatag niya ang kaso. Bawat piraso ng ebidensya ay iniharap sa hukuman. Ang mga larawan ng mga sugat ni Sarah, ang ulat ni Dr. Figueroa na naglalahad ng mga sugat, ang video mula sa kamera ni John Camila na nakarecord ng mga pag-iyak ni Sarah sa madaling araw, at ang kopya ng peke ng mga papeles ng lupa na ibinigay sa amin ni Romero Alcazar. Nang ipalabas ni James ang video sa screen, pinuno ng tunog ng mga katok ni Sarah sa pinto at nang mahihinang pag-iyak niya ang silid. Narinig ko ang mga bulong-bulong ng mga tao. May ilan na pumupunas ng kanilang mga mata. Tiningnan ko si Sarah sa tabi ko. Nanlalamig ang mga kamay niya at nakayuko ang ulo. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at marahang pinisil ito na para bang sinasabing, "Nandito pa rin ako, na palagi akong narito para sa kanya." Tumayo si Abogado Valdivia upang tumutol. Matalim ang boses niya. Inimbento ni Sarah ang lahat para pantusin ang kliyente ko. Ginamit ni Elizabeth Arriga ang kanyang kapangyarihan bilang pulis para pilitin at siraan. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal sa puso ko. Gusto kong tumalon para sumigaw na nagsisinungaling siya, na hindi imbento ang mga pasa ni Sarah. Pero pinatandaan ako ni James na kumalma. Ipinakita niya ang mga nakakatakot na mensahe ni Robert na malinaw na nakikita sa malaking screen. Tumahimik ang silid, ibinaba ni Sarah ang ulo. Lalong nanginig ng todo ang mga kamay niya at alam kong naaalala niya ang buwan na nabuhay siya sa takot. Piniga ko ang balikat niya, sinusubukang ibigay sa kanya ang kaunting lakas ko. Pagkatapos ay si Denise naman ang sumunod. Tumayo siya sa stand, nanginginig ang tingin, nag-aatubili. Nangako si Robert na bibigyan niya ako ng bahagi ng lupa, sabi niya, nanginginig ang boses ngunit malinaw.
Pinilit niya akong tanggapin ang mga papeles ng paglilipat. Sinasabing ayos na raw ang lahat, pero ang totoo ay pineke niya ang pirma ng kanyang asawa para nakawin ang lupa mula sa kanya. Tumalon si Robert, sumigaw, "Tinaksilan mo ako." Kinailangan siyang pilitin ng mga gwardiya ng hukuman na umupo habang mahigpit na sinabi ni Hukom Cervantes, "Katahimikan, kung hindi, ipapaalis kita sa silid hukuman." Yumuko si Denise ngunit nagpatuloy sa pagtestigo. Bawat salita ay parang martilyo na bumubuwag sa mga kasinungalingan ni Robert. Nang makita ko siya, bahagyang gumaan ang loob ko, ngunit hindi ko maalis ang kirot sa puso ko. Dati, bahagi si Denise ng pagdurusa ni Sarah, ngunit ngayon pinili niyang manindigan para sa katotohanan. Nang ako na ang sumunod, tumayo ako sa stand at nanumpa sa harap ng hukuman. Tinitigan ko ng diretso ang mga tao, matatag ang aking tinig. Ako ay isang pulis, ngunit ngayon narito ako bilang isang ina. Hindi ko papayagang sirain ng sinuman, kahit nang manugang ko pa ang anak kong babae at hamakin ang batas. Tinuro ko si Robert nang walang bakas ng takot sa aking mga mata. Ang lalaking iyon ay hindi asawa, hindi siya ama. Isa lamang siyang nang-aabuso at sinungaling. Nag-ungol ang buong silid. Ang ilan sa mga taong naniwala kay Robert ay nagtitigan ng nalilito. Nakita ko ang titig ni Miss Camila. Tumango siya na para bang sinasabing tama ang ginawa ko. Sa wakas, tumayo si Hukom Cervantes upang basahin ang hatol. Malalim at malinaw ang kanyang tinig, ngunit hindi ko narinig ang bawat salita. Ang alam ko lang ay naglabas siya ng utos na proteksyon para kay Sarah, pinagbawalan ang lahat ng ari-arian ni Robert, pinawalang bisa ang paglilipat ng lupa, at ipinadala ang kaso sa tanggapan ng piskal ng distrito upang imbestigahan ang mga krimen ng usura at karahasan sa tahanan. Umiingay ang bulong-bulungan sa loob ng silid. Yumuko si Robert sa kanyang upuan, maputla ang muka na para bang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Nanatili namang tahimik si Valdivia, hinubad ang kanyang salamin para punasan ang pawis. Hinigpitan ko ang kamay ni Sarah at dinala ko siya palabas doon. Masigla ang sinag ng tanghali sa hagdanan ng hukuman at narinig ko ang mga tao na nagbubuhat, nanalo si Elizabeth, nanalo ang katarungan. Ngunit sa loob, alam kong hindi nito nabura ang mga sugat na tinamo ni Sarah. Inaasahan ko lamang na mula ngayon makakapagsimula na siyang muling ngumiti. Noong hapon ng paglilitis, nang matapos basahin ni Hukom Arturo Cervantes ang hatol, sumiklab ang mga bulong sa silid hukuman. Hindi ko narinig ang bawat salita niya, ngunit nang makita kong bumagsak si Robert sa kanyang upuan, maputla ang muka, alam kong nanalo kami. Inatasan ng hatol ang pagpapatupad ng isang utos na proteksyon. Para kay Sarah, nanlalamig siya. Pinawalang bisa ng mga ari-arian ni Robert ang mapanlinlang na paglilipat ng lupa at ipinadala ang kaso sa tanggapan ng piskal ng distrito upang imbestigahan ang mga krimen ng karahasan sa tahanan at usura. Nang hinawakan ko ang kamay ni Sarah at umalis kami ng hukuman, sumisikat ang tanghali sa mga baitang at narinig kong nagbulong ang mga tao, nanalo si Elizabeth, nanalo ang katarungan. Ngunit sa loob, hindi ko naramdaman na ako'y nagwagi. Naramdaman ko lang ang ginhawa na para bang may mabigat na bagay na nawala sa balikat ko. Ngunit nariyan pa rin ang sakit na parang peklat na hindi kailanman tuluyang gagaling. Nang hapon ding iyon, pumunta ang mga pulis sa pawn shop ni Robert para dakpin siya. Nagkumpulan ang mga tao sa kalsada para manood. May ilang umhiyaw sa kanya, ang iba naman ay nanlait sa kanya ng harapan. Hindi ako nandoon. Pero kinabukasan ng umaga, nang ilathala ng lokal na pahayagan ang larawan ni Robert na nakasuot ng uniforme ng bilangguan at may posas sa ilalim ng headline na "May-ari ng pawn shop, inaresto dahil sa karahasan at pandaraya sa lupa", nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ito tuwa. Ito ay isang uri ng kalayaan. Siya na dati nakaupo sa mesa ko na tinawag akong biyenan ay ngayon ay nagbabayad sa kanyang mga nagawa. Ngunit ang damdaming iyon ay agad na palitan ng kalungkutan. Pinagtiwalaan ko siya. Akala ko aalagaan niya si Sarah. Ang sakit ng pagtataksil ng isang kamag-anak ay parang mabagal na pagkasunog na patuloy na sumisiklab sa loob ko. Naglaho si Denise sa bayan ilang araw matapos ang paglilitis.
Pinaghihinalaang pumunta siya sa Monterey para maghanap ng trabaho at magsimulang muli. Hindi ko siya sinisi. Naging bahagi siya ng kirot ni Sarah, pero sa huli, pinili niya ang katotohanan. Ang 2 tau-tauhan ni Robert, yung mga tinawag sa sarili nilang Los Chamucos, ay naaresto rin dahil sa pananakot sa saksi. Biglang naging mas payapa ang kapitbahayan. Wala nang masamang titig o tahimik na banta. Pero alam kong hindi basta-basta mawawala ang mga sugat na iniwan ni Robert kay Sarah at sa akin. Lumipat si Sarah sa akin ng permanente. Sa unang ilang araw, halos hindi siya makatulog. Gising siya ng gising tuwing gabi, pawisin, sumisigaw, "Ma, paparating na siya!" Sa mga sandaling iyon, uupo ako sa tabi niya, hahawakan ang kamay niya at bumulong, "Okay lang anak, ligtas ka na ngayon." Ngunit sa pagtingin ko kay Sarah, nakita ko ang sarili ko noon nang ako rin ay nanahimik sa harap ng sarili kong sakit. Dinala ko siya kay Anaas Quiroga, ang psychologist, tuwing linggo ng walang palya. Pinakinggan ni Anaea si Sarah ng may pasensya, tinutulungan siyang harapin ang kanyang mga bangungot ng hakbang-hakbang. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ko ang pagbabago. Hindi na tinatakpan ni Sarah ang kanyang muka kapag lumalabas siya. Hindi na siya nakayuko kapag naglalakad siya sa palengke. Isang hapon, nahanap ko siya sa kusina na gumagawa ng enchiladas at habang tinitiklop niya ang mga tortilla, mahina siyang kumanta. Ang kantang iyon, na kasing banayad ng hangin, ay nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Matagal na mula nang marinig kong kumanta ang aking anak na babae. Para bang nagsisimulang muling pumasok ang araw sa bahay. Nagsimulang magbago rin ang saloobin ng mga tao sa bayan. Ang mga kapitbahay na dati nagduda at naniwala sa mga tsismis ni Robert ay bumabati na sa akin. Ang iba ay lumalapit upang humingi ng tawad na may pagsisisi sa kanilang mga tinig. "Mrs. Elizabeth, hindi namin alam ang katotohanan." Tumango na lang ako ng walang sama ng loob. Naiintindihan ko na nakakumbinsi ang mga kasinungalingan ni Robert at hindi lahat ay may tapang na tumindig laban sa isang tulad niya. Dumalaw si Binibining Camila, dala ang isang bandehadong malinamnam na tinapay at mahigpit niyang niyakap si Sarah. "Mas naging matatag ka kaysa sa iyong ina noon." Ang makita silang magkakasamang tumatawa ay nagpainit sa puso ko na para bang umiiral pa rin ang kabutihan ng tao sa kabila ng madidilim na araw. Ipinupatuloy ko ang aking gawain sa istasyon. Bawat araw na patrolya ay paalala ng aking tungkulin. Sa tuwing makakasumpong ako ng kaso ng karahasan, lalo akong nagkakaroon ng determinasyon na tulungan ang ibang kababaihan na basagin ang katahimikan. Minsan, may nakita akong batang babae na umiiyak sa labas ng istasyon, namumula ang mga mata, mahigpit na nakahawak sa kanyang pitaka. Umupo ako sa tabi niya at malumanay na nagsabi, "Hindi ka nag-iisa. Naranasan ito ng aking ina. Naranasan ito ng aking anak na babae. At minsan, ako rin ay nanahimik. Ngunit ngayon, alam kong ang katahimikan ay nagpapalakas lamang sa halimaw." Tinitigan ako ng batang babae. Patuloy pa ring dumadaloy ang luha, ngunit may bagong kislap sa kanyang mga mata. Alam kong hindi ko maalis ang kanyang sakit, ngunit kahit papaano, maipapakita ko sa kanya na may isang taong handang makinig. Makalipas ang ilang buwan, naramdaman ni Sarah na sapat na ang kanyang lakas para bumalik sa trabaho. Nakakuha siya ng trabaho sa isang accounting office sa sentro ng bayan. Nang gabing iyon, umuwi siya ng huli, binuksan ang pinto na may maliwanag na ngiti. "Ma, nakuha ko ang trabaho." Tumayo ako at niyakap ko siya ng buong lakas at sabay kaming umiyak. Hindi iyon luha ng sakit, kundi luha ng kagalakan, ng kalayaan. Ang makita si Sarah na nakangiti na parang araw ay nagpapaalala sa akin ng munting batang dati sumusunod sa akin sa bakuran, sumisigaw, "Ma, tingnan mo ako." Alam kong nariyan pa rin ang mga sugat sa kanyang puso, ngunit natututo na siyang magpatuloy upang mahanap muli ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, naupo ako sa beranda. Malamig ang simoy ng hangin. Naalala ko ang gabing bumagsak si Sarah sa pintuan ko, ang mukha niyang puno ng pasa na nagsasabi sa akin sa nanginginig na tinig kung ano ang ginawa sa kanya ni Robert.
Naalala ko ang mga buwang pakikibaka, ang mga gabing walang tulog, ang mga sandaling inakala kong hindi ko nakakayanin dahil sa mga kasinungalingan at kawalang tiwala ng buong bayan. Ngunit nang tignan ko ngayon ang ngiti ni Sarah, naisip ko, minsan mabagal ang katarungan, ngunit kapag dumating na ito, maibabalik nito sa iyo ang iyong hininga, ang iyong tawa, at maging ang iyong kinabukasan. Hinawakan ko ang tasa ng kape ko. Malamig ngayon, pero naramdaman ko ang kapayapa sa aking puso na matagal ko nang hindi naramdaman. Bumalik si Sarah at naisip kong ako ang may dalang mga sugat ng nakaraan at nakahanap ako ng dahilan para magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi lang para sa anak kong babae, kundi para sa lahat ng kababaihang nangangailangan ng tatayo para sa kanila. Ang kwentong ikinukwento namin ay kathang-isip, pero ito ay batay sa ilang totoong pangyayari. Ang mga pangalan at lugar ay pinalitan upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Hindi namin ito ikinukwento para humusga, kundi sa pag-asang may makikinig at titigil upang mag-isip. Ilan nga ba ang mga ina na naghihirap ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan? Talagang interesado akong malaman. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Pipili ka bang manahimik para mapanatili ang kapayapaan o haharapin mo ba ang lahat para maibalik ang iyong boses? Gusto kong malaman ang iniisip mo dahil ang bawat kwento ay isang kandila na maaaring magbigay liwanag sa landas ng iba. Palaging nagpapala ang Diyos at matibay ang aking paniniwala na ang tapang ay humahantong sa mas magandang bukas. Samantala, sa end screen, iniiwan ko sa inyo ang dalawa sa pinakapinong paboritong kwento ng channel. Tiniyak ko sa inyo na magugulat kayo. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo.